Tila nabudol daw ang mga Pilipino ng nakaraang administrasyong Duterte dahil itinago raw nito ang isang grand criminal enterprise sa likod ng kampanya kontra iligal na droga. Ito ang tingin ng mga mambabatas matapos ang 13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Tila lumiwanag na kung saan ang tumbok ng isinasagawang investigasyon ng Quadcom ng Kamara. Sa huling pagdinig ngayong taon, inamin ng isa sa mga lider ng Quadcom na hindi naging madali ang kanilang trabaho, lalo't ang itinuturo ng kanilang investigasyon ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Binigyang diin din niya ang naging testimonya ni dismissed Police Colonel Eduardo Asierto kung saan iniugnay niya hindi lang ang dating Pangulo kundi ang iba pang malalapit sa kanya sa umano'y network ng iligal na droga. For instance, categorically named former President Duterte, Bongo and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Binalikan din ni Akop ang pagpuslit noong 2017 ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu na naulit noong 2018 ng 3.4 billion pesos naman na halaga ng shabu sa Manila International Container Port. Maski ang overall chairman ng Quadcom, naniniwalang maraming ang nabudol. The general sentiment of the Quad. Kasi nga, maaaring itong si Michael Yang, isang pinakamalaking budol, no, na nagpanggap na isang lehitimong negosyante, pero yung pala ay sa likod ng kanyang negosyo, nagamit niya ang ating mga opisyales nang sa ganun makapagpasok siya ng maraming tuniladang droga sa ating bansa. No, in the guise of being a legit investor daw. So yan, para sa aking palagay, talagang budol. Ang Makabayan Block sang-ayon din sa nakikita ng ilang kongresistang bahagi ng mayorya. Talaga namang budol. Ako ay agree. Dahil sinabi ng past administration na within 6 months, ma-eradicate na o mawawala na yung problema sa war on drugs. Diba? So talagang talagang lokohan lang itong war on drugs. Sa past administration under Rodrigo Duterte admin, diba? Pinangako nga within 6 months, mawawala daw yung drug problem sa bansa. Pero yung nangyari pala sila mismo yung mga nagpo-protect doon sa mga drug lord. Nilinaw ni Barbers na hindi sila kontra sa giyera ng iligal na droga, pero dapat daw iwasto ang mga napapansin nilang pagkakamali. The US has been fighting this war on drugs for the last 5 decades and wala naman, hindi pa rin natatapos. True. Totoo yan. Pero sa kanila, maraming nakukulong. And in fact, some of the personalities na nakukulong ay big-time drug lords. No, dito sa atin, bakit parang wala? Lumambot naman ang puso ng komite at binawi na ang contempt orders laban kina Cassandra Ong, Tony Yang at Police Major Leo Laraga dahil magpapasko.